Nandito ka ngayon sa panibagong kabanata ng Spooky Serye. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede niyong i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko or nasa description box, depende ko sa kayo nanonood. Sorry I wasn't able to post anything last weekend. It's because my province was affected by the recent typhoon. I helped my friend do a relief operations in partnership with Angat Buhay and Angat Pampanga. In donation, we have garnered around 70,000 pesos. Kaya nakapaghanda kami ng at least 500 food packs para sa mga areas ng San Simon, Macabebe, at Apalit. Naghanda kami, nag-repacking kami ng mga food packs kaya hindi rin ako nakapag-post. So stay safe and dry, lalo na nagsisimula pa lang ang bagyo season. Anyways, let's start. Galing po ito sa isang anonymous member. Hi Ate Bebs, I am a silent supporter and reader since last year. Pero ito ang first ever story na isha-share ko. By the way, this is not my own story, but my father's. And he allowed me to share this with you guys. Hindi ko alam kung ano ang exact year, basta around 2012, 2015. Itong karanasan ng papa ko, week ng mahal na araw. Nakatira kami sa isang municipality sa Rizal Province and kilala sa mga kwentong engkanto or kung hindi man kaya ay kulam ang probinsya namin. Hindi na bago dahil ginagawang panakot ito sa mga bata. Until maranasan namin ito mismo. Ang papa ko noong mga panahon na yon ay walang permanenteng trabaho. Kung minsan, ang pinagkakaabalahan niya ay ang pagpapataya ng ending or yung pustahan sa larong basketball sa TV. Lumalabas si Papa tuwing hapon kung kailan malilim na at umuuwi kung kailan malalim na ang gabi. On a very normal and usual day, nagpataya si Papa sa kalapit na municipality namin sa isang barangay doon. Inabot na siya ng halos 10 PM sa daan. Noong time na yon, nakabike lang siya kasi malapit lang naman sa bahay namin. Very normal pa nung umuwi si Papa sa bahay, ayon sa kwento ni Mama ko. Pero, nagsimula nang mag-iba ang ihip ng hangin pagkatapos ng isang gabi. Nagkaroon ng masamang karamdaman noon si Papa na akala ni Mama ay simpleng trangkaso lang. Pero, biglang naglabasan ang mga sugat sa katawan niya. Noong una, inisip nila na bulutong lang yon, kaya hinayaan munang humupa. Pero ang pinagtataka daw noon nila Mama, hindi gumagaling ang mga sugat ni Papa at mas lumalala pa. Dinala noon ni Mama si Papa sa isang hospital kahit malalim na ang gabi, kasi nagsastart na daw noon na hindi siya makakain. Tapos, lumalala na. Kaya, wala nang choice kung hindi magpa-check up si Papa. Pagdating nila sa ospital, ilang oras pa raw bago siya chinek ng doktor kasi marked as contagious disease ang case ni Papa. Dahil sa mga sugat niya ay akala nila ay nakakahawa ito. After a while, tinurukan siya ng gamot tapos pinauwi na sila. Akala noon ni Mama gagaling na yung mga sugat ni Papa o hindi naman kaya ay gagaan ang pakiramdam niya kasi nga naipadoktor na siya. Pero ang hindi nila alam, doon nagsimula lumala ang lahat. Dumami ng dumami yung mga sugat ni Papa to the point na umabot na sa mukha niya. Tanging mata, butas ng ilong at bibig lamang niya ang walang sugat. Kung ihahalin tulad ang sitwasyon ng Papa ko, para siyang may severe full body psoriasis na may maiitim na scabs. Halos buong magdamag daw dumadaing noon si Papa na halos ikadurog ng puso ni Mama. Ang sabi niya noon, halos masiraan na siya ng bait kakaisip kung anong gagawin para makatulong man lang. Nakatira noon sa bahay ni na Mama ang kapatid niya, tito ko. Naniniwala siya sa kulam, engkanto, bati at usog. Sinabihan siya ni tito na baka daw engkanto o kulam ang nangyayari kay Papa kaya hindi siya gumagaling. Hindi rin naman nagdalawang isip si Mama. Miyerkules Santo ng araw na yon, pumunta siya sa kabilang municipality sa sambahan ng isang lola namin na faith healer. Nirekomenda si Mama doon ng lola namin sa isang magaling na espiritista. Unfortunately,
Hindi nila kayang gampanan si Papa noon dahil sa mahal na araw nga at kailangan daw nilang umakyat sa bundok para doon manalangin at hindi sila makakapaggamot gawa ng patayan Diyos sa mga sumunod na araw. Masama raw yun. Instead, binigyan si Mama ng listahan ng mga herbal medicine at pangontra na kailangan bilhin sa Quiapo habang walang gagamot na faith healer. Kinabukasan, Huwebes Santo ng umaga, umalis noon ang mama ko papuntang Quiapo. Binili niya lahat ng sinabi ng espiritista, hoping nagagaling ang papa ko at masosolve ang problema nila. Habang pauwi daw si mama, dala ng tuliro at pagod sa kakaisip, di niya raw namalayan na lumagpas siya sa bahay namin at doon bumaba sa bahay ng kapatid niya sa dulo ng municipality ng aming lugar. Kinwento niya lahat kay tita and in no time, sinabihan siya na puntahan si Mang Pedro sa kabilang barangay. Isang kilalang magaling na albularyo. Siyempre, desperada na nun ang mama ko. Kaya pinuntahan niya agad yung matanda. Noong una, tumanggi yung matanda na sumama kay mama sa bahay namin. Gawa ng hindi niya raw kayang bumiyahe. Pero tatawasin niya si papa para makasigurado sila. Pinabili nila noon si mama ng isang bond paper at nagsimula ng isang maikling orasyon sa harap ng kandila. Halos manginig daw si mama sa takot at kaba nang sabihin ng albularyo sa kanya na, "Naku, halika na, bago pa mahuli ang lahat." Tinanong siya ni mama kung ano nangyayari at akala ba daw niya ay hindi na kayang bumiyahe ng matanda. Pero iisa lang ang sagot nito. "Tara na. Bago mahuli ang lahat, bumiyahe tayo ngayon at saka ko na lang ipapaliwanag sa iyo." Halos maghuhod daw ang mundo ni mama sa takot kaya nagmadali silang pumasok sa bahay namin. Naabutan nila noon si papa na nakahiga at dumadaing sa sakit dahil nga sa karamdaman. Kitang-kita daw sa mukha ni Mang Pedro ang pag-aalala sa sitwasyon ni papa. Pagkatapos niyang suriin, nagpabili si Mang Pedro ng isang galon ng mineral water at inorasyonan yon. After niyang dasalan, pinainom niya yon kay papa at binilin na ipangpaligo yon sa kanya. Pupunta raw siya muna sa Quiapo para bilhin lahat ng kailangan para pangontra na rin. After ipaliwanag yon ni Mang Pedro kay mama, kinuwento na raw ni Mang Pedro ang lahat ng nakita niya sa tawas. Nakita niya na merong isang matandang babae ang nasagi ni Papa nung araw na nagbike siya para magpataya. Nang masagi raw ni Papa yung matandang engkanto, nagalit daw yon at saka pumitas ng bunga na sobrang mabalahibo na siyang hinipan at kumalat sa hangin. Yun ang dumapo sa katawan ni Papa na nag-cause ng mga sugat niya. Matindi pa raw dito, kasama ang mga laman loob ni Papa na nadapuan ng sakit at sugat. Isang pagkakamali pa ay ang pagpunta sa doktor. May kasabihan kasi na kapag ang isang tao ay naengkanto o kinulam, masama ang injection para sa katawang lupa ng isang tao kasi pwede silang mamatay. Sa kaso ng papa ko, oras na lang ang pagitan bago siya kuhanin ng matandang babaeng engkanto na nasagi niya. Binili ni Mang Pedro noon si mama na dudumi raw si papa sa anumang oras at sa dumi niyang yon, may nakahalong hayop na naging dahilan ng lahat. Pagkatapos nun ay gagaan na raw ang pakiramdam ni Papa. Nangyari na nga ang sinabi ni Mang Pedro. Pero hindi na nila sinilip ang dumi ng Papa ko dahil nandidiri si Mama. Halos isang buwan din na si Mang Pedro ang nagpapaligo sa Papa ko na may kasamang orasyon. At sa tuwing malayo si Mang Pedro, ginagamot niya si Papa through his spirit. Konti-konti, gumagaling na rin si Papa. Umaliwalas yung mukha niya at sumigla ang katawan. At doon na po nagtatapos ang una nating kwento. Dapat talaga nag-iingat tayo sa mga taong na nasasagi, natatamaan kasi hindi tayo sigurado kung meron silang mga powers o kung anik-anik. Kung may masasagi man kayo, magpasori kayo kaagad para sure na sure. Hindi na kayo makulam or mausog or kung ano-ano. Ang susunod nating kwento. Ito, anonymous member ulit at natakot ako. Bilang ako ay nagtrabaho din sa isang broadcasting station, parang marami na akong kwento tungkol sa mga multo, kababalaghan at nilalang na hindi mo inaasahang makakasalubong mo sa pangkaraniwang lugar. Pero iba talagang takot kapag mismong pinagtatrabahuan mo sila nagpaparamdam.
Dito sa kwentong to, ikukwento ko ang mga naranasan ko sa isang broadcasting station at kung paanong ang presensya ng isang hindi matahimik na kaluluwa na tinatawag naming Joshua ay naging parte sa aming araw-araw. Nang magsimula ako sa trabaho ko sa isang broadcasting station, hindi ko na lang babanggitin kung saan. Agad akong nabalot ng mga kwento tungkol sa isang multong naninirahan sa opisina. Ang sabi ng mga kasamahan ko noon, madalas daw itong nagpaparamdam, lalo na tuwing gabi. Pinangalan pa nga nila to, Joshua raw. Hindi ko alam kung saan nila galing yung pangalan pero sa tagal ko silang kasama dito, parang naging parte na siya ng team. Isang gabi, nag-overtime ako. Kinabukasan kasi ay magli-leave ako. Kailangan ko tapusin lahat ng deliverables ko. Ako na lang at yung supervisor ko ang naiwan sa opisina. For context, marami kaming mga TV sa area namin kasi nagmo-monitor kami ng lahat ng mga channels namin. So, bilang protocol, bago kami umalis ng office, kung sino man ang naiwan, kailangan patayin lahat ng TV monitor. Pagkatapos namin magtrabaho ng supervisor ko, napagdesisyonan namin na umuwi na. So, isa-isa naming pinatay. Siguradong sigurado kami. Nagyaya ang supervisor ko na mag-CR muna bago umuwi. Pagbalik namin, may naririnig kaming ingay na nanggagaling sa area. Parang tunog mula sa isang TV. Kaya agad-agad bumalik kami. Napansin namin nakabukas ulit yung isa sa mga TV. Nagkatitigan kami ng supervisor ko kasi pareho naming alam na pinatay namin ang lahat. Wala nang ibang tao doon. Kaya agad-agad, pinatay na lang namin at tahimik na lang kaming umalis. Hindi na namin pinag-usapan. Kinabukasan, nag-chat yung office mate namin na usually unang dumarating sa area. Tinanong niya, "Sino ang huling umalis kagabi? Nakabukas lahat ng TV na iwan nyo. Napatahimik ako." Sa loob-loob ko nun, hindi kami ang nagbukas nun, hindi namin iniwan yon. Kaya chinat ko kaagad yung supervisor ko. Sabi ko, hindi ba pinatay natin lahat ng yun bago tayo umuwi? Kami yung last na umuwi sa office. Pero, napag-usapan na lang namin na wag na lang i-mention kasi baka mag-complicate pa ang mga bagay-bagay. Kaya, nagpasorry na lang kaming dalawa. Ang susunod naman na karanasan ko, isang gabi, ako lang mag-isa sa office. Nagpapatugtog ako ng music para hindi ako matakot habang nagtatrabaho kasi ako na lang mag-isa. Habang tahimik akong nagtatype, parang may naririnig akong ibang tunog. Nagtatype rin. Mula naman to sa kabilang department. Sumilip ako sa area ng kabilang department. Nung sumilip akong ganon, biglang nag-stop yung pagtatype. Pinabayaan ko na lang at nagsimula ulit ako magtrabaho. Ngayon, bigla may naririnig na naman akong nagtatype. Kaya pinatay ko yung music ko para pakinggan to ng mabuti. Bigla, lumalakas yung pagtatype, bumibilis at bumibilis. Wala naman dapat tao doon. Kaya tumayo na lang ako, hindi na nagdalawang isip. Lumabas ako ng office at kinausap ko yung guard. "Kuya, uuwi na ako, natatakot ako, parang may iba akong kasama sa loob." Sa gulat ko, sumagot yung guard, sabi niya, "Ma'am, di lang kayo yung nakakaramdam. Ako rin, lalo na ako lang mag-isa. Minsan, may mga yabag kahit wala namang tao. Tapos yung biometric scanner, usually tumutunog kahit wala namang pumipindot. Parang may pilit na pumapasok sa opisina. Pero pinapabayaan ko na lang. So, namaalam na ako kay kuya at agad-agad umuwi na ako. Hindi ko na muling inisip. Isang overtime na naman, ako lang ulit mag-isa. Biglang may pumasok sa office. Nakilala ko kaagad, si Mark. Katrabaho ko. Akala ko may kailangan siyang tapusin pero ang alam ko kasi nakasick leave siya nun. Tinawag ko siya habang papasok siya sa office ng department head. "Uy Mark, ang ginagawa mo dito? Di ba may sakit ka?" Hindi siya sumagot. Nakatalikod lang. Parang wala sa sarili. Nilapitan ko. Nandun siya. Pero tahimik lang. Hindi siya gumagalaw. Ang bigat nung hangin. Noong mga panahon na yon, parang may bumubulong sa isip ko. Umalis ka na. Kaya agad-agad nag-empake ako at umalis.
iba na kasi yung pakiramdam ko. Paglabas ko ng office, agad-agad tumawag ako kay Mark. Close naman kami, kaya video call. Tinanong ko siya, "Mark, nasan ka ngayon?" Ang sagot niya, "Nasa bahay ako. May lagnat pa rin." Napangiti na lang ako ng pilit. Sabi ko, parang kasing may nakita ko kamukha mo. Baka si Joshua. Kamukha mo pala si Joshua. Yun na lang ang sinabi ko sa kanya. Tumawa na lang ako ng pilit at siya parang kinilabutan. Huwag daw ako nagbibiro. Nung hindi ko na matiis, kinuwento ko na lahat sa boss namin. Hindi lang ako, pati mga kasamahan ko kasi may mga sari-sariling kwento tungkol kay Joshua. Kaya pinabless namin ang buong opisina. Nag-alay ng prutas, nagdasal. Matapos nun, parang natahimik na yung lahat. Pero kahit ilang taon na akong wala sa opisina na yun, may mga gabi pa rin na napapaisip ako. Kung si Joshua ba talaga yun? O baka hindi lang siya nag-iisa? O bakit kaya siya nandun? Ano kaya nangyari sa kanya? Kung may multo sa opisina nyo, ano yung mga kwento nyo tungkol dito? Sana ma-share nyo din. At doon na po nagtatapos ang kwento ng ating anonymous member. Bilang isang girly pop na nagtrabaho din sa broadcasting station, kinabahan ako. Parang medyo nai-imagine ko siya. Kasi ganyan din yung protocol namin. May mga TV din kasi kami sa office. Tapos ino-off din namin yung mga yun. Pero never ko pa namang na-experience yung ganon na bigla may mag-on. Tapos lahat mag-on, yung mga ganun. Although to be fair kasi yung opisina namin, bago eh. Bago siya nun, kaya wala pa nagmumulto nun that time. So, saan kaya to? Nakikurious ako kung anong opisina to. Ano kayang broadcasting station to? Nakaka-curious. So yun, tapusin na muna natin ang kwentuhan natin today. I'll see you guys sa next upload. Ay, wait, nakalimutan ko, may kandila pala tayo dito. O siya, I'll see you guys sa next upload. I love you all. Goodbye.